Magandang araw, Tito Makoy. Isa ako sa mga bagong subscribers mo. Hindi na gaanong bago, buwan na rin ang nakalipas. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento. Baka sakaling mapili mo at makapagbigay aral sa sinumang makakarinig nito. Alam niyo po, tinamaan ako sa napakinggan kong kwentong binasa mo. Yung aplikante. Parehong-pareho kami ni Andrew pagdating sa kung paano humarap sa responsibilidad. Ganito po ang buong pangyayari. Kung ilang gamit nang nawala, nanakaw sa loob ng sasakyan, gaya ng cellphone, laptop, pera, gintong bracelets at iba pang mga mahalagang bagay. Gaya ng karaniwang nangyayari, binabasag ng mga kawatan ang salamin ng sasakyan, binubuksan ang pintuan gamit ang alambre. Sari-sari. Sadyang matalino talaga ang mga magnanakaw kung nakawan ang pag-uusapan. Palibhasa ito ang kanilang propesyon, Tito Makoy. Nakakapikon talaga. Sa dami ng nawalang gamit ko sa sasakyan at kung ilang beses na rin akong nabasagan ng salamin. Oras na may matiklo akong kawatan, kawawa siya. Babasagan ko talaga ng buto sa daliri para magtanda ang sinumang mahuhuli ko. Isang araw, nagkita kami ng kumpare ko sa isang resto. May pinag-usapan kaming transaksyon. Walang maparadahan ng sasakyan na malapit lang sa restaurant. Ito'y sa dami nga ng mga sasakyan ng mga customer ng resto at mga iba pang kalapit na establishments. Nakahanap ako doon na sa malayo, hindi ko na matanaw ang aking sasakyan sa may residential area na ito, Tito Makoy. Hindi siya squatter area. Magaganda ang mga kabahayan, matataas ang mga bakod, walang tambay sa kalsada. Alam niyo po ang ganitong lugar, tamang-tama ito para sa mga magnanakaw. Walang makakakita sa kanila. Ayaw ko sanang iparada doon ang aking sasakyan kasi nga natatakot ako na muli na namang mabasagan ako ng salamin at mapagnakawan. Subalit walang ibang lugar kaya pinagtiyagaan ko na lang talagang doon igarahe ang aking sasakyan. Natagalan ang aming usapan ng kaibigan ko at sa aking pag-aalala, nagmamadali akong tinungo ang lugar kung saan ko ipinarada ang aking sasakyan. Tito Makoy, noong ilang nakaparadang sasakyan na lang ang agwat ko bago ko marating ang aking sasakyan, may nakita akong batang lalaki. May nakasabit sa kanyang balikat na isang sako. Mangangalakal ang bata. At nasa sasakyan ko siya, nakasilip sa may bintana. Sinisilip niya ang loob ng aking sasakyan. Kitang-kita ko talaga, Tito Makoy. Mabuti na lang may napulot akong bato sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan akong naglalakad papalapit sa aking sasakyan. Maingat na maingat para hindi niya ako makita. Patuloy ang bata sa pagsilip ng kung ano ang nasa loob ng sasakyan ko at nakahawak pa ito sa handle ng pintuan, yung isang kamay niya. Gumagalaw-galaw ito, nakadikit ang kanyang mukha sa salamin ng bintana. Bigla ko, Tito Makoy, hinawakan ang kamay niya na nasa handle ng pintuan ng sasakyan ko. Walang hiya ka, magnanakaw. Halika rito! Hindi po ako magnanakaw, sir. Hindi po ako magnanakaw. Yan ang wika ko at ang takot na wika sa akin ng bata. Tito Makoy, may alam po ba tayong magnanakaw na umaming magnanakaw siya? Wala pa akong nalamang ganoon. Hinila ko ang bata papalapit sa simentong bakod. Diniin ko ang kamay niya. Tapos, pinukpok ko ng hawak kong bato ang kanyang hinliliit na daliri.
Aray ko po, sir! Aray! Hindi po ako magnanakaw! Yan ang wika, Tito Makoy, at sigaw ng bata. Sumisigaw ito dahil sa sakit. Tumatalon-talon pa ito at sumisigaw na umiiyak. Nakita ko, Tito Makoy, na dumudugo na ang hinliliit na tiniris ko talaga ng bato. Sa pag-iyak na ginagawa ng bata, nagkataon naman na ilang saglit ay napadaan ang isang pulis na nakamotor. Ang pulis na ito ay kaklase ko noong college kami. Medyo close din kami pero hindi kami talaga tunay na magkaibigan. Kaya lang malapit din kami sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na nahuli kong binubuksan ang pintuan ng aking sasakyan ng batang ito. Kaya tiniris ko ang kanyang daliri ng aking batong hawak-hawak. Pre, dalhin muna natin sa klinik para lapatan ng gamot ang kanyang malikot na daliri. Saka natin ikulong para magtanda ang batang ito. Yan ang wika ko sa aking kaibigang pulis na napadaan. Yun nga, Tito Makoy, dinala namin ang bata sa pinakamalapit na klinik. Nilapatan ng tamang lunas ng doktor at nurse ang kanyang kamay. Natigil na ang pagdurugo tapos nilagyan ng benda ang kanyang daliri. Habang nasa klinik kami, nagtatanong ang doktor kung ano ang nangyari. Kaya, Tito Makoy, sinabi ko ang totoo na nahuli kong nagnanakaw sa aking sasakyan ang bata. Pakatapos, tiniris ko talagang sadya ang kanyang hinliliit na daliri. Ang bata, Tito Makoy, hindi nagsasalita pero umiiyak ito habang nasa loob kami ng klinik. Palibhasa, kilalang kilala ako ng pulis. Sumama na lang ako sa kanya sa presinto para kunan ng kaunting salaysay ko. Nag-iwan ako ng aking cellphone number at ang sabi ko sa kanya, tawagan niya lang ako kung sakaling may magsampa ng reklamo laban sa akin. Pagkatapos nito, Tito Makoy, umalis na ako sa presinto. Di ko na alam kung anong ginawa nila sa bata pag alis ko. Naghihintay na lang ako ng tawag ng pulis kung sakaling may reklamo laban sa akin. Kasi sigurado ako na may magrereklamo talaga. Naghahanda ako at kumausap na rin ako ng abogado para kung sakaling may magreklamo, haharapin ko ito. Alam nyo na po, bata kasi ang sangkot. Siguro mga nasa 10, 10 o 11 taong gulang ang batang iyon. Taon na ang lumipas sa aking paghihintay, wala namang reklamong isinampa laban sa akin. Lumipas ang mahigit 10 taon, may biyayang dumating sa akin sa aking trabaho. Na-promote ako bilang branch manager sa bangkong aking pinagtatrabahuan. May nasira sa drawer ko na kailangang ayusin at maging ang isang ilaw sa loob ng aking opisina ay meron ding problema. Nagpatawag ako ng mag-aayos nito. Hindi naman kailangang karpintero at electrician kasi kakaunti lang na sira. Kaya kahit sino basta marunong gumawa nito, okay na sa akin. Nang dumating ang gagawa, agad sinamahan siya ng isa sa mga staff ko papunta sa aking opisina. Magandang araw po. Wika at bati sa akin ng mag-aayos ng sira sa aking opisina. Magandang araw din. Halika, tuloy ka. Yan ang sagot ko sa kanya. Nakita ko siya na parang natigilan nang makita ako. Parang nagulat talaga. Ako naman, napakagaan ng aking loob sa kanya sa unang pagkakakita ko dito sa magtatrabaho sa loob ng aking opisina. Hindi ko alam, Tito Makoy, kung bakit ganoon. Nang titigan ko siya, talagang kakaiba ang gaan ng aking nararamdaman dito sa mag-aayos sa sira sa loob ng aking opisina. Kaya naman pinaupo ko muna siya, kinausap ko muna ng ilang sandali. Nakita kong ang isa niyang kamay kulang ng hinliliit.
Tinanong ko siya kung ilang edad na at kailan ba ang birthday niya. Ang mga pagtatanong ko, Tito Makoy, ay para maging komportable siya sa loob ng aking tanggapan at hindi mag-alangan. Ganoon talaga. Para maging komportable siya at kung komportable siyang magtrabaho, magagawa niyang maigi at maayos ang dapat niyang gawin. Umupo siya at nakayuko, tapos tinanong ko ito. Anong nangyari dyan sa kamay mo? Bakit walang hinliliit ang isa? Iyan ang tanong ko sa kanya. Sir, napagkamalaan po akong magnanakaw, napagkamalaan po akong kasama ng mga bukas kotse noong bata pa ako. Dinurog ito ng may-ari ng sasakyan, pero sir, hindi po ako magnanakaw. Sumisilip lang po ako sa loob ng kanyang sasakyan. Iyan ang kanyang pagkikwento. Bakit ka kasi sumisilip sa loob ng kanyang sasakyan? Ito ang follow-up na tanong ko. Sir, bata pa po ako noon. Madalas kasing sinasabi ng nanay ko na ang tatay ko raw ay may sasakyan. Kaya naaaliw akong tumingin kasi nangangarap din akong makasakay sa loob nito. Kaya habang nangangalakal, nag-iikot, pag may makita akong nakaparadang sasakyan, naaliw akong tumingin. Iyan ang pagpapaliwanag sa akin nitong magtatrabaho. Natawa ako, Tito Makoy, kasi mukha yatang nagdadrama ang batang ito. Ganoon ba? Alam mo, magkakaroon ka rin ng kotse basta magsumikap ka lang. Ituloy mo ang pag-aaral mo para magkaroon ka ng magandang trabaho. Magiging daan yan para sa pangarap mo. Magiging daan yan para magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. Iyan, Tito Makoy, ang sagot ko at bilang panghihikayat sa kanya kahit pa natatawa ako kasi sa tingin ko nga nagdadrama yata. Tinanong ko rin siya kung taga saan at anong pangalan ng mga magulang niya. Yolanda Esmeralda po ang nanay ko at wala po akong tatay. Ito ang matipid na sagot ng bata. Nagulat ako, Tito Makoy, kasi biglang tumayo ang kausap ko at nagsalita. Salamat po, sir, pero di na po ako tutuloy na magtrabaho dito sa inyo kasi natatakot po ako. Baka may mawala dito, ibintang nyo sa akin. Alam nyo po, kayo po ang may gawa nitong daliri ko. Baka po nakalimutan nyo na pero ako hindi ko po kayo nakalimutan. Yan ang wika ng kausap ko, sabay ipinakita ang kanyang kamay na putol ang hinliit. Tapos lumabas na ito sa tanggapan ko. Salamat lang po, sir. Yan ang wika niya habang papalabas. Hindi kaagad ako nakapagsalita sa nangyayari. Siya pala yung batang bukas kotse na tiniris ko ang daliri noon. Saka ko naisip, Tito Makoy, na di naman niya talaga nabuksan ang sasakyan, pero dinurog ko ang kanyang daliri. Kaya pala pagpasok niya sa aking opisina, nang makita niya ako parang kinabahan siya, natigilan ng kaunti. Nakilala niya ako. Siya, Tito Makoy, hindi ko na matandaan kasi nagbago na rin ang itsura ng kanyang muka. Binata na siya ngayon. Pinagpapawisan ako, Tito Makoy, ng malamig. Kasi ang nanay niya kilala ko. Bigla akong natauhan, Tito Makoy. Ipinahabol ko sa isa kong staff ang magtatrabaho sana para pabalikin. Gusto ko siyang pabalikin para kausapin ng pribado kasi gusto kong alamin ang buo niyang pagkatao. At alamin rin kung posibleng anak ko ba siya. Pero, Tito Makoy, sa kasamaang palad, hindi na ito inabutan ng staff ko. Ang ginawa ko na lang, ipinareview ko ang CCTV at ipinakuha ko ang clip ng pagpasok niya sa bangko, pagpasok sa opisina ko hanggang sa paglabas nito. Nakita ko, Tito Makoy, sa CCTV na ang kilos niya ay magkahawig ang kilos namin. Hawig na hawig ang aming kilos. Yolanda Esmeralda. Anak siya ni Yolanda. Kinabahan ako, Tito Makoy. At ngayon ko lang naalala si Yolanda.
Yun na ba ang anak ko kay Yolanda? Tito Makoy, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Yolanda. Si Yolanda ang katulong ng may-ari ng boarding house na tinutuluyan ko noon dito sa lungsod noong estudyante pa lang ako sa college. Taga-ibang bayan kasi ako, Tito Makoy, hindi ako dito sa lungsod. At hanggang ngayon, ang bahay ko ay nasa labas pa rin ng lungsod. Meron akong sasakyan ngayon kaya madali ang pagpasok ko sa opisina araw-araw. Ngayon balik tayo kay Yolanda, yung katulong ng may-ari ng boarding house na tinutuluyan ko. Maganda si Yolanda, galing sa mahirap na pamilya. Kaya namasukan ito bilang kasambahay. At kahit na kasambahay lang siya, malinis ito sa katawan, liban nga sa pagiging may itsura niya. Niligawan ko si Yolanda, naging kami. Palaging may nangyayari sa amin noon tuwing lumalabas kaming dalawa. Di ko alam, Tito Makoy, siguro noong minsang nalasing ako, dala ng kapusukan, nag-check-in kami sa isang mumurahing hotel lang dito sa lungsod. Siguro hindi siya safe noong panahon na iyon. Ako ang nanaig kaya may naganap sa aming dalawa. Pagkatapos ng finals ng second semester noon, merong problemang dumating sa akin. Sinabi ni Yolanda na nagdadalang tao na raw siya. Tito Makoy, hindi pa ako handa. Kasi third year college pa lang ako noon. Higit sa lahat, kinakantyawan na nga ako ng aking mga kaibigan na at psy-killer daw ako. Bukod pa doon, sigurado akong hindi siya pasok sa pamantayan ng mga magulang ko at sa pamilya namin. Kaya Tito Makoy, hindi ko kayang harapin ang responsibilidad na ito. Hindi ako haharap. Ang ginawa ko nung umalis ako sa boarding house para sa summer vacation, hindi na ako nag-iwan ng kahit isa pang gamit. Lahat ng mga plano ko noon ay lingid na sa kaalaman ni Yolanda. Nag-transfer ako, Tito Makoy, ng paaralan. Pasalamat ako at nakumbinsi ko ang aking mga magulang na sa Manila na magpatuloy ng aking pag-aaral. Kaya noong huling taon ko sa pag-aaral sa college, sa Manila na ako nagtapos. Hindi na ako nagpakita pa kay Yolanda mula noong umalis ako sa boarding house. At noong college ako, paminsan-minsan, dinadala ko ang isa naming sasakyan sa boarding house sa lungsod. Kaya noon nalaman ni Yolanda na meron kaming sasakyan. Ngayon, Tito Makoy, bigla akong natauhan sa pangyayaring ito. Hindi ako mapakali. Binabagabag ako sa aking natuklasan. Binilang ko ang araw at buwan ng pagbubuntis ni Yolanda. Tito Makoy, anak ko siya. Minsan hindi ko maiwasang maiyak kasi akalain mo ba naman, binaldado ko ang kanyang daliri. Pinagbintangang magnanakaw na wala naman akong nakitang ginawa niya talaga sa sasakyan ko. Anak ko pala, Tito Makoy, ang pinagmalupitan ko. Pagmamalupit dahil sa maling paratang, maling akala. Alam niyo po, tuwing iisipin ko na lang yung bawat araw na nangangalakal siya para kahit papaano kumita, makatulong sa kanyang ina, nagtitiis sa init, naglalakad ng malayo, napapagod para sa katiting nakikitain niya, tapos pinagbintangan ko pang magnanakaw. Kaya naiiyak ako dahil sa nalulunod ako sa awa ko sa anak ko. Nag-hire ako ng abogadong tutulong sa akin para ayusin ang problema ko sa anak ko. Ang unang-una, syempre, masiguro kong anak ko nga ito. Lumabas nga sa pagkalap ng mga impormasyon na talagang siya ang anak namin ni Yolanda. Tito Makoy, kahit na wala ng DNA, sa pamamagitan na lang ng pagbibilang ko ng buwan at araw, sa pakiramdam ko na lang, Tito Makoy, at tinitingnan ko ang kanyang itsura at talagang sa lukso ng aking dugo, anak ko nga talaga siya.
Lumipas ang mahigit 1 taon, nabalitaan kong bumalik pala ito sa eskwela. Nag-aaral siya sa gabi sa isang state college sa lungsod. Sa araw, nagbabagits ito sa palengke. Natuwa ako Tito Makoy kahit na papaano kasi nalaman kong nagpapatuloy sa pag-aaral ang anak ko. Pero gusto kong maging magaan sa kanya ang kanyang trabaho, hindi kasing bigat ng pagbabagid sa palengke. Kaya kinausap ko ang isa sa mga depositors ng bangko namin na malapit rin sa akin. Ang usapan namin Tito Makoy, kunin niya ang anak kong kunwari magtatrabaho sa kanila. Ako ang magbibigay ng pasahod nito buwan-buwan. Ito ang palalabasin namin na nagtatrabaho sa kanya ang anak ko. Hindi niya talaga bibigyan ng mabigat na trabaho. Pwede niyang bigyan ng kung anumang trabaho basta kung ano-ano na lang, lumabas nga lang na nagtatrabaho sa kanya at maging karapat-dapat ang sweldo na kanyang natatanggap. Pero Tito Makoy, tinanggihan ng anak ko ang alok na iyon ng isa sa mga depositor namin. Kung ilang ganong estilo ang ginawa ko, kumakausap ako ng mga kilala kong negosyante para kunwari pagtrabahuin ang anak ko sa kanila at ako ang magbibigay ng pasahod. Pero sadyang matalino yata ang anak ko, hindi niya kinakagat ang mga paanyayang trabaho ng mga kinausap ko. Sinubukan ko ring puntahan siya sa kanilang tirahan para kausapin ko ang anak ko, humingi ng tawad sa kanilang mag-ina, pero walang magandang nangyayari. Minsan nga Tito Makoy, pumunta ako kasama ko ang aking abogado. Noong dumating ako sa kanila, hindi lang kami hinaharap ni Yolanda. Pero noong dumating na ang anak ko, biglang nagwala si Yolanda. Binasag niya ang salamin ng sasakyan ko. Sinasawa ito ng anak ko pero ipinukol niya pa rin ang bato na kanyang hawak sa salamin ng aking sasakyan, kaya nabasag ang salamin nito. Ako Tito Makoy, sinubukan kong lumapit sa anak ko para kausapin siya. Saka gustong gusto ko siyang yakapin Tito Makoy. Gusto kong mayakap ang anak ko. Pero sinabihan niya ako, "Sir, wag po kayong lalapit sa akin please." Iyan ang wika niya sa akin, kasabay ng kanyang senyas na huwag akong lalapit. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita, pumasok na sa bahay nila. Umalis kaming mabigat sa dibdib ang aking pakiramdam kasi hindi maganda ang resulta. Ang isa pa Tito Makoy ay nakita ko ang kalagayan ng anak ko. Kitang-kita ko mismong barong-barong, tagpi-tagping yero ang bubong ng kanilang tinitirhan. Awang-awa ako sa anak ko. Yung pag-alis naming iyon, hindi talaga kami ganap na umalis sa kanilang barangay. Inaya kasi ako ng aking abogado na uminom muna ng malamig sa isang tindahan sa harap ng barangay hall para raw maalis ang tensyon na aking nararamdaman. Ilang sandali Tito Makoy habang nakaupo kami, dumaan ang anak ko. Mukhang papasok na siya sa eskwela, malapit na kasing gumabi at panggabi ang kanyang pasok. Dala-dala ang mga gamit nito sa eskwela. Alam mo Tito Makoy, yung pakiramdam na gusto ko siyang ihatid sa eskwela pero hindi ko magawa. Tinatanaw ko siyang naglalakad. Naiiyak talaga ako Tito Makoy. Kasi sa tingin ko naglalakad lang ito araw-araw, papasok sa eskwela at pauwi sa kanilang bahay. Kasi tanaw na tanaw kong hindi siya sumakay ng tricycle. May kalayuan din ang paaralang pinapasukan niya buhat sa kanilang bahay. Ipinagtapat ko sa asawa ko ang tungkol sa anak ko. Ang asawa ko naman Tito Makoy, hindi niya matanggap. Naging mitsa pa ito ng madalas naming pag-aaway. Dumaan ang mga panahon, nabalitaan ko na lang na nakapagtapos pala sa kolehiyo ang anak ko at sa ngayon, nagtatrabaho na ito bilang casual employee sa isang
sangay ng gobyerno. Kahit papaano, tuwang-tuwa ako sa aking nabalitaan. Kasabay ng inaasam ko ring kapatawaran mula sa kanya. Alam mo Tito Makoy, oras na mapatawad ako ng anak ko, babawi talaga ako. Ibibigay ko ang lahat na kinakailangan kong ibigay sa kanya. Alam ko na hindi madali ito, masyado itong mahirap, pero sisikapin kong ayusin ang problema ko sa anak ko. Umaasa ako na kahit pa gaano yan katagal, magkakaayos din kami ng anak ko. Mayayakap ko siya at sana yakapin niya rin ako. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana magustuhan mo at mapili mo. Sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Fernando. Maraming salamat Fernando sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, balik na naman tayo dito sa kwento na nagpapainit sa akin ng aking ulo at dugo. Yung pagmamalupit sa bata at pagpapabaya sa responsibilidad. Alam mo yung inaasam mong kapatawaran mula sa anak mo, baka sakaling ang makamit mo rin yun pakalipas ng mahabang panahon, pag lumipas na ang mahabang panahon. Pero hindi ako sigurado. Maaari ngayon na ang anak mo ay isang edukado, isang profesional, posibleng patawarin ka niya, pero patawarin ka niya bilang isa na lang na profesional o kaya dahil kahit papaano magkadugo kayo. Pero sa tingin ko patawarin ka man niya, malabnaw na pagpapatawad yan kasi hanggat nakikita niya ang daliring pinutol mo, hindi kahit papaano hindi mawawala ang sakit ng kanyang kalooban, ang hinanakit niya sa iyo, ang galit niya sa iyo dahil sa ginawa mong pagpapabaya at ang pagputol mo pa sa kanyang daliri. Maaari nga mapatawad ka niya sa mga kasalanan mo, sa mga pagkukulang mo, pero yung kalimutan niya ang ginawa mo, mahirap yun sa tingin ko kasi hanggat kitang-kita, nakikita niya, pinagmamasdan ng kanyang dalawang mata ang daliring sinira mo, ang kanyang daliri, kahit papaano babalik at babalik yan sa kanyang isip, sa kanyang pakiramdam, ang pagpapabaya mo at ang pagmamalupit mo sa kanya. Pero hopefully hindi ganoon. Sinasabi ko lang ito kasi ang probability ay ganyan ang mangyari. Edukado ang anak mo, alang-alang na lang sa sasabihing edukado siya, patawarin ka niya. Pero ang kalimutan ang mga ginawa mo, mahirap yun sa tingin ko. Pero huwag kang susuko, ituloy mo lang ang iyong ginagawa na pagsusumikap mong magkaayos kayong mag-ama. Baka sakaling talagang magkaayos kayo sa bandang huli. Pero kung iniisip mo na pag binigyan mo ng pera ang anak mo, baka sakaling biglang magbago ang isip nito, sa tingin ko pa rin medyo malayo kasi nakita mo naman, ikaw na mismo ang nagsabi na kung ilang beses mo nang sinubukang kausapin yung mga kaibigan mong kunin ang anak mo para magtrabaho sa kanila kunwari. Pero ang anak mo hindi kumagat. Kasi basang-basa, alam ko, nababasa niya yun na baka patibong lang o kaya nababasa niya na maaaring galing sa iyo ang ganoong patibong. Naninindigan rin siya sa kanyang prinsipyo at siyempre yung anak mo may pride yun. Kaya hindi niya tatanggapin ang mga ganoong alok. Hindi niya nga talaga tinanggap. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.